So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Microbike San Rafael branch para sa update natin dito sa motor na to. Ano nga ba to? Ito yung Microbike MX 150 XR. So umpisa na natin yung vlog ngayong araw na to. Ayos na ayos yan. Let's go, it's time to be the GOAT. It's time to enter God mode, man, let's get it going. I wanna be the greatest, energy is overflowing. I know I'm stoking the fire, my desire's taking over, not tired, I'm inspired, rewired. I know just what is required, my brain knows how to decipher. The message is looking brighter, already paid up the piper. My game is getting much tighter, I feel my body on fire. So yun nga mga best, no? Dito tayo ulit sa may Microbike San Rafael branch para sa update natin. Meron tayong bagong motorcycle na nakita ngayong araw na to, 150cc. Ito yung MX 150 XR. So, konting ikot, walk around natin, pasilip muna natin. Ayan. Grabe to. Tapos sakyan natin mamaya. Pero nasakyan ko na siya kanina. Abot ko siya, tsaka nagustuhan ko yung seat height niya para sa 5'2" na kagaya ko. Hindi pa ako naka-boots niyan. So dapat pala nag-boots pa ako para at least abot na abot natin. Pero yun na nga, ikutan na natin itong motorcycle na to. Ayos na ayos yan. At ayun na nga, para dito sa ating headlight. Na napakaganda ng headlight nito. Medyo kakaiba yung headlight niya. Meron tayo rito 4 na bulb. Meron tayong projected valve dito. Shoutout, boss! So, ano talaga, na maliwanag siya sa gabi. Tapos, meron tayong park light dito na parang naging bibig niya. Diba? Tapos, ito yung parang naging mata, no? Yan. Parang naging mata siya. Pero 4. Tapos, ayan, stylish yung datingan ng ating cover para dito sa headlight. Meron tayong MMC rito, yung logo ni Microbike. At meron tayo rito flexible na signal light, LED rin yan. So, yun yung kagandahan dito. So, medyo kakaiba yung design para dito sa mukha niya. Ayan, may mga sharp design din dito. Tapos, meron tayo ritong inverted forks. Ayan. Kulay silver. And then, kagandahan, meron tayo ritong cover. You know. Tapos, may nakalagay na Microbike. And, meron tayo ditong wide spoke. U1 yung ating brand dito sa ating tires. Tube type to. And then, yung ating size dito is 3x19. Tires natin dito ay pang off-road na rin to. No? On and off-road, pwede na to. So, mabalahibo rin siya. Tapos dito naman, sa kanyang frame, naka-matte finish to. Ganda nung kanyang pagkakahinang dito. Kita nyo ba? Ayan. Ganda, no? Tapos ito nga pala ay carb type. Nagustuhan ko rin dito yung ating tambucho. Kung paano siya pinadaan dito. Yung design niya. Okay, tapos meron tayo rito stainless or metal na cover. Ayan. So ganda nung nung makina natin. Pag tinatamaan siya ng sikat ng araw, meron siya mga glitter effect. Kita niyo ba? Ayan, kita niyo ba sa video? And then meron tayong kickstart dito. Maganda rin yung finish dito. Rear brake pedal. Makapal din yung metal dito. Tsaka meron siya mga sharp design. And then yung tapakan niya sa foot pegs, napi-flip siya tapos bumabalik. Yung mga ganito kasi talaga kapag nabuwal tayo sa trail, hindi siya agad-agad masisira. So gaganyan lang siya, tataas lang siya. Pero ang ganda, no? Ang kapal nung metal na ginamit dito. Tapos yung design niya, may mga sharp design din yan. Ayan. Okay. So, yung frame natin dito, tingnan nyo naman dito. So, pwede nyo pang paglagyan dito ng skid plate para at least hindi masyadong mabubugbog yung ilalim ng ating makina. Tingin ko meron pang paglalagyan dito Ayan, check nyo na lang. Tapos, ito yung carb niya, 24 yung size. Sa bandang taas, sa may tank niya, ayan, may mga din siya, aggressive looking din. Meron din siya ritong decals, tapos MMC. Ayan, so medyo maliit lang yung kanyang fuel tank. Ito yung design niya. Tapos yung cap, kailangan susian. Tapos yung susi niya nga pala ito. Ayan, napaka-cute lang ng susi niya. Ayan, ayaw mag-focus. Pero ayan, ang cute ng susi niya, tas ang liit lang. Yung upuan, sobrang lambot ng upuan niya, boy. Grabe, ang lambot. Ayan, sobrang lambot niya. Sarap na ito sa puwet. No, pag magte-trail ka, talagang hindi masakit sa puwet. Lalo kapag malubak na, 'di ba? Meron din tayo ritong front fender, tsaka flexible din yung ating fender dito. Tsaka yung extension niya medyo mahaba din. And then, meron na rin tayong bracket dito
Ayan. So, in case na kailangan nyo maglagay ng top box, pwede kayo maglagay dito. 'Di ba? Yung ating design para sa tambucho, stylish din siya. Tapos tagurin siya. Maganda rin yung style niya. Itong part na to tinatanggal pa to. Pero silver siya na parang matte. And meron tayong MX150XR dito. And then, para sa kanyang shock, ang laki nung shock dito. Tapos adjustable siya. Nasa pinaka-center naman yung ating shock. And then meron tayong cover na plastic naman to para in case na yung talsik ng putek hindi rekta doon sa ating shock. Ayan, yun yung kagandahan doon. And then naka-swing arm din tayo rito. Maganda rin yung finish sign niya. Medyo maliit lang naman yung swing arm niya. Hindi siya ganun ka OA tingnan para sa 150cc. Ayan, so naka-single pot caliper tayo rito. Ayan, tapos naka-single disc brake din tayo rito. Naka-wide spoke tayo. And then yung size dito is 3.5 by 16. So U1 Ching din yan. Ito yung pinaka-design ng ating tires. Nga pala yung sa harap naka-disc brake din tayo, wavy design, and then naka-dual pot caliper tayo rito. Ayan. So sa ating taillight, naka-LED tayo rito, and then meron din tayong flexible na signal light. Same lang din nung design. Doon sa harap, may plate light tayo rito. Merong reflector dito sa baba, tapos yung lagayan ng plate. So, yung iba tinatanggal to pag magte-trail kasi eto karamihan talaga or kadalasan masisira siya. Yun lang naman yung concern natin diyan. So, dito naman meron tayong storage. Pwede kayo maglagay dito ng mga basic tools. Ayan o. Yan, saging. Pwede rin kayo maglagay ng saging niya kung gusto nyo, 'di ba? Ayan, ganun lang siya. Hindi na kailangan ng susi. May ano lang siya, may rubber lang tas isusok-sok nyo lang. Yan, madali lang siyang i-access. So, dito naman sa ibaba, meron tayong chain cover. Yan, flexible naman siya. Yung ating size ng ating sprocket din natin makita rito. Pero kagandahan, yung ating chain, meron siyang parang roller, no? Or yung parang siya, hindi siya yung tatalon, alam mo yun, meron siyang ganong dito design. Parang roller siya, yung nilalagay sa chain. Yun, ganun yun. Tapos, yung ating foot pegs para sa angkas, pwede kayo mag-angkas dito. Pero para sa akin, medyo alanganin. Pang isang tao, siguro pwede. Or depende sa size nung sasakay. Pero ayan yung design para sa foot pegs. Silver naman yan. Meron din siyang lock. Tapos, pwede nyo siyang tanggalin in case na ayaw nyo may angkas, di ba? Ayan, natatanggal naman siya. So, naka-side stand lang tayo rito. Wala tayong center stand dito. Kaya kung aayusin nyo siya, kailangan may paddock stand tayo. Para malinisan natin yung chain. Okay? So, naka-OHC na rin to. And then, meron tayo ritong MMC na naka-emboss dito sa kanyang makina. Ang ganda ng cover nung ating makina rito. So, ito nga pala ay 5 speed. So, ang gear position niya is 1 down, 4 up. Ganon siya. Okay? So, naka-single head shifter tayo rito. Yung design ng shifter niya, napi-flip siya para in case hindi siya masisira talaga, no? Yan yung design niya. So, sa foot pegs naman para dito sa kabila, same lang din sa kabila. Ayan. Naman sa ating handlebar, ayan, naka-upright position tayo rito. Tapos, meron ng ganito, yung goma. Doon tayo sa kabila para at least makakita niya masyado. Ayan. Meron siyang goma na ganito. May iba kasi bumibili pa Tapos meron din yan, natatanggal din to para in case na pwede nyo labhan. Tapos may MMC yan. Tapos malambot din yung foam na ginamit dito. Matte finish yung ating handlebar. Maganda rin yung position dito or yung ginamit dito na bolts. And then nakaklip yung ating shock. And sa switches niya, maganda yung yung quality ng plastic na ginamit to. Medyo kakaiba lang din. Yun yung mga ginagamit ni Microbike dito. So dito, naka-quick throttle na tayo rito. Electric starter yun nandito. Push nyo lang yan. Then sa lever, ito yung lever niya. Adjustable yung lever net. Lever dito. Ayan adjustable siya. Madali siyang i-adjust. Then sa throttle niya, makapit din. Tsaka iba lang din yung design nito. Ayan, sobrang babaw lang talaga. Dito sa side, yung ating clutch. So nga pala meron tong sensor na pwede nyo siyang i-start kahit naka-gear siya. Basta pipigain nyo lang to. Parang sensor siya. Ganun siya.
Pipigayin nyo lang to, pwede nyo i-start. So, dito naman, high and low. Meron siyang kill switch dito, signal light, and then busina. So, naka-automatic on na pala to, yung ilaw niya. Ito, kill switch. Okay. Ayos So, ayan, para sa kanyang panel gauge, meron tayo ritong digital panel. Naka-fully digital na yan. Hindi natin makita kung ano yung mga nakalagay dito. Pero, ano siya rito, may pindutan. Siguro yung adjust to. Ayan. Tapos yung pinaka, ano niya, ignition key niya. Ayan. So, nandito sa side. So, sakyan natin yung motorcycle para at least, para dun sa 5 to na kagaya ko, kung abot ba natin itong motorcycle na to. Ayos na ayos yan. Now it's game time. All the practice to prepare for this main time. I could do anything, that's my baseline. Go ahead and do you, I'ma make mine. You gon' read me in the headlines. Always go up, I don't know a decline. On the glow up, getting better with time. Yeah, I'm about to hit my prime. The air is filled up with suspense. We've got Para sa 5 to na kagaya ko, sakyan natin para at least malaman natin kung abot ba natin yung bike na to. So, bike check tayo ngayon. Yun So, nakaganyan tayo. Talagang nakatingkayad tapos yung sa paa natin, 'di ba? Pero kapag tinayo natin yung motorcycle, yung napakagaan niya. Bike check, pero mas abot natin to kung nakaboots tayo. Okay? Pero yan, ano siya, tingkayad ako dito. Pero ang lambot nung shock niya rito sa likod Kita nyo yan, yung lambot Tapos sa harap, ganda nung bounce Pero gusto ko dito talaga yung ating shock sa likod. Tapos yung napakalambot na foam para dito sa upuan niya. Pero yan, abot natin to. Ganda ng pang trail to Turning radius niya saktuhan lang, di siya ganun ka lawak, pero sakto lang to pag liliko tayo rito or sa mga makikipot. Pero kaya natin tong i-ano pa Yan, kaya pa nating iusad. Yan. So, yan, para sa mga gusto magpang trail or naghahanap ng mga pang trail na motor, pwede nyo itong pagpilian ngayong darating na Pasko, So, bawasan natin yung mga 13 month nyo, Para at least, na to pang 2024 na to itong bike na to. Kasi, magde-December na, magno-November na, di ba? So, ayan, para doon sa lahat ng mga gustong kumuha, puntahan nyo na lang dito sa may microbike San Rafael or sa pinakamalapit na microbike sa lugar nyo. Okay? Ayos na ayos yan. Nice, ang gaan pa ng motor. So yun nga mga best, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagal yan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye!